Ay nako, Karen, I don't want to, I would want to avoid comment. Pero alam mo ako, purist ako, di ba? Purist ako eh. Purist ako eh. Ang akin is, of course, karapatan ng House of Representatives at lahat ng tutol doon sa decision na mag-file ng motion for reconsideration. But in the end, I would like to request everyone, kung ano man yung decision ng Supreme Court, igalang natin. Wala tayong choice eh. Wala tayong choice. Kababayan natin, kasalanan na ito. And then you said, mahiya naman kayo. Palakpakan ho sila, standing ovation. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging resulta. Okay, so ayan po ang ating tatalakayin ngayon, no? Una is itong si Toby Chanco. Kilala natin itong si Toby Chanco na campaign manager ito ni Bongbong Marcos sa 2025 elections. At ngayon, maraming nagsasabi na bumaliktad na ba si Toby Chanco? At ngayon ay nagpapa-interview siya ngayon ni Karen Davila sa kanyang opinion. Maraming topic ang kinwestiyon ni Karen Davila. Isa sa mga topic, ma'am, sa ibang vlog ko na lang i-explain yung ibang topic patungkol doon sa corruption sa ginagawa ng mga ilan sa ating mga kongresista. But eto, kunin muna natin ang side kung ano ang opinion ni Toby Chanco patungkol po sa Supreme Court ruling patungkol po dito sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. At nagsalita na nga si Toby Chanco na let's respect the Supreme Court. Yeah? So, ano ba ito? Martin Romualdez. Di ba? Mga kaalyado ninyo to. Mga kaibigan nyo to dati, mga kasamahan ito ni Bongbong Marcos, pero pati siya ay marunong gumalang sa Supreme Court. Sa inyo, dyan sa Kongreso, patuloy pa rin kayo, umapila pa rin kayo. At maganda itong inexplain ni Toby Chanco, which is tumpak na tumpak, sapul na sapul, at naiintindihan niya ang ating konstitusyon. Okay? Ang mga anong tawag dyan? Ang mga role ninyo. Okay? Ang role ng Kongreso, ang role ng Senado, at ang role ng Supreme Court. Naiintindihan ni Toby Chanco. Mamaya i-explain yan niya at i-expound pa natin at i-react natin. Okay? Pangalawa nating pag-usapan ay ito ngang si Bongbong Marcos ay nagpa-interview na, unang interview na bago natapos yung kanyang SONA. At isa dito sa mga highlights ng mga tanong ay ito ngang flood control projects na pinalakpakan ng mga kongresista na ay mahiya naman kayo. Yan ang sabi ni Bongbong Marcos. Sino ang pinatutungkulan mo dito, Bongbong Marcos? Ito mga ghost projects na mga nabanggit mo. Okay? Sabi mo dito sa interview na ito ay they will be held accountable. At yan po ay ang binabantayan ngayon ng taong bayan. Kung talaga bang totohanin mo ang mga sinasabi mo. O kaya'y budol na naman itong mga promises na naman. Diba? You have last 3 years na. You have proven sa 3 taong nagdaan na ikaw ang presidente, marami kang sinabi na hindi mo natupad. Ngayon, you have 3 remaining years to prove again kung itong mga sinasabi mo sa SONA ay totohanin mo na. Okay? So, yun po ang ipapakita natin itong interview niya at magre-react po tayo. Okay? Pero guys, bago natin ito itatalakay, no? Help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito
para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Panoorin natin itong interview ni Toby Chanco kay Karen Davila. Ang kanyang opinion dito sa Supreme Court ruling patungkol po sa impeachment. Ito, Toby Chanco, pasok. I want to ask you very quickly. We have a few minutes left, no? So just to change topic, the Supreme Court decision essentially calling the impeachment emanating from the House unconstitutional, null and void ab initio. What are your thoughts? Did the Supreme Court overstep? Ay, no. Paano naman mag-overstep ang Supreme Court, Karen? Na that's their role as the Supreme Court, di ba? Hindi ko maintindihan ano bang opinion mo dito, Karen? Ginawa lang ng Supreme Court ang kanilang tungkulin. Like other else, itong Senado at itong House of Representatives, they have different functions. They have equal functions. But by the time na nakapagsalita na at nakapagdesisyon na ang Supreme Court, maybe naman this time ay irespeto natin. Like, nirerespeto natin na inimpeach nyo si VP Sara dyan sa House of Representatives by doing votes. Majority of the congressmen and women ay bumoto na ma-impeach si VP Sara dyan. Nirespeto ng Supreme Court at Senado yan. Now, ngayon, kung magsasalita ang Supreme Court na ay unconstitutional, may nakikita silang lapses, may nakita sila na parang grave abuse of discretion at parang dahil doon sa one bar ruling, no, na 4 na beses silang nag-complain pero palusot pa nila na isa lang ang initiate. Ang sa akin, kanilang interpretasyon, irespeto natin. Ngayon, kung sasabihin rin ng Senado na we will just follow what the Supreme Court says. So, irespeto rin natin ang Senado. Di ba? Pero, etong House of Representatives, matigas ang ulo. Nag-apila pa sila. Sa pag-apila nyo na yan, halatang halata, mas lalo kayong napaghalataan ng Supreme Court na talagang matindi yung galit nyo kaysa VP Sara. Pamumulitika. Diba? Kasi away politika ito eh. Ay hindi yan magugustuhan ng Supreme Court eh. Kasi ang Supreme Court po, wala po itong mga political colors, itong mga judges na ito. They are just there to interpret the technicalities. So paano ngayon yan? Kung mag-aapela itong House of Representatives, mas lalong sasabihin ng Supreme Court na mukhang desperado talaga kayo, galit na galit kayo, namumulitika talaga kayo. Diba? Ini-interpret na nga namin eh. Diba? Po, Karen, I don't want to, I would want to avoid comment. Pero alam mo ako, purist ako, di ba? Purist ako eh. Purist ako eh. Ang akin is, of course, karapatan ng House of Representatives at lahat ng tutol doon sa decision na Oo nga, tama nga siya. It's the, wala namang nilabag itong
House of Representatives sa pag-aapila nila, wala silang nilabag. Ang sa akin lang, nagmukha kayong desperado. It doesn't look good. Diba? Wala kayong ka-finesse-finesse. Kumbaga, kung titingnan kayo ng taong bayan at sa lahat ng mga eksperto sa politiko, nagmukha kayong crying baby. Di ba? Crying baby ba? Na hindi po tinupad yung gusto nyo, umiiyak na kayo dyan at nag-aapila pa. Di ba? And a motion for reconsideration. But in the end, I would like to request everyone, kung ano man yung desisyon ng Supreme Court, igalang natin. Diba? Wala tayong choice eh. Wala Correct. tayong choice. Kasi may kanya-kanya tayong interpretasyon ng batas, di ba? Okay, ganito interpretasyon ng House, ganito interpretasyon ng Senate. Kung hindi natin susundin Supreme Court, sino magsasabing sinong tama? Correct. Tapos pag hindi na natin sinunod yung wala na, magkakagulo. Ibig sabihin, Diba? Gets niyo ang point niya? Kasi po, nagdedebate ngayon. Ang Senado po has a different interpretation kung ituloy ba ang impeachment o hindi. Dito naman sa House of Representatives, they have their own interpretation na gusto nilang matuloy ang impeachment. Sa Senate, may nakikita silang lapses, ayaw nilang sundin ayaw nilang matuloy ang impeachment. House at saka Senate. Equal ang function yan. Okay? So ngayon, itong dalawa, nagtatalo-talo itong Senado at itong Kongreso, sino ngayon ang magde-decide na kung sino ang tama sa kanilang dalawa? Itong Supreme Court, ginawa ang Supreme Court dahil sa ganyan. So ito ngayon ang Supreme Court, sasabihin ng Supreme Court, okay, stop. Medyo magkaiba ang inyong mga interpretasyon. Let us check the impeachment, articles of impeachment. I-interpret muna namin ito sa aming desisyon kung sinong tama sa inyo at sasabihin namin. O ngayon, nagdidesisyon na ang Supreme Court. Sinabi na ng Supreme Court na may nakita silang pamumulitika, lapses, grave abuse of discretion, at nilabag yung one-bar ruling. So, para sa amin, ibasura natin itong impeachment trial. Yun ang Supreme Court, Supreme, highest court of the land. Kung matino itong House of Representatives sana, nirespeto na nila kaagad. Pero anong ginawa? Nag-apila sila. Nag-speech si Martin Romualdez. Nagbanta pa na pwedeng matanggal itong mga taga-Supreme Court. Pwede din silang ma-impeach. Bakit mo sasabi, hindi, ito nga ang aking pinagtataka, bakit mo binabanggit yun, Martin Romualdez? Kasi tama si Toby Chanco eh. Kung hindi natin susundin itong Supreme Court, sino pa? Ano pang ifa-follow natin? Wala na. Giba na itong gobyerno natin. Masira na itong gobyerno natin. Di ba? Ito yung paliwanag niya. Di ba ang Supreme Court ang nagdidesisyon ng lahat, final arbiter. Pag hindi na natin sunod yung Supreme Court, tanggalin na natin yung kulungan, kasi wala na eh. Ibig sabihin, pag may nahatulan, sabihin niya, hindi totoo, ayoko yung sumunod eh. Kung yung mga mambabatas ayaw sumunod, Correct. bakit ako susunod? Di ba? So, dapat natin sundin ang Supreme Court. Kasi kung merong mga nahatulan dyan, let's take for example, isang krimen, nahatulan ng guilty ng pamamaslang. Ayaw kong sumunod niyan. Ayaw kong makulong. Ayaw kong sumunod kasi mali ang Supreme Court. Sasabihin ng nahatulang guilty.
Oh, bakit sir? Bakit ka ayong sumunod sa Supreme Court? Ang mambabatas nga ang Kongreso nga ang House of Representatives nga ayaw sumunod sa Supreme Court. Ako pa kaya na ordinaryong citizen, hindi rin ako susunod sa Supreme Court. 'Di ba? Gets niyo? So tama si Toby Chanco, tanggalin na lang natin yung kulungan, tanggalin na lang natin yung mga pulis, wala na magfa-function. Ang point ko dito, ang point ni Toby Chanco, we have to respect the Supreme Court in order for all the Filipino people to respect the Supreme Court. Kasi kung hindi natin yan irerespeto, kung hindi yan irerespeto ng awayan nitong Senado at ang Kongreso, giba na ang gobyernong ito. Ano pang susundin natin? Buti na lang kung merong Supremer Court. O pagkatapos ng Supremer Court, binasura rin ng Supremer Court, Supremest Court na naman ang Yan nga ang biro ni Actually, biro yan ni Sas Rogando. Supreme nga Yan ang pinaka-last. Di ba? I hope you understand that simple explanation in a layman's term. Di nyo mag-gets kayong mga House of Representatives dyan. Wala nang kulungan, wala nang pulis, wala na. Magkakagulo-gulo tayo. Of course, that's the extreme scenario. No? Pero ayaw naman, I'm just showing an extreme scenario kung bakit natin kailangan The purpose, bakit irespeto natin ang Supreme Court, yan ang dahilan. Lang yung Korte Supreme. Kasi sila, may sariling interest kasi sila Gusto kasi nila ma-impeach itong si BP Sara. You cannot do that. Yes, you have the power there sa House of Representatives. But, hindi lang kayo ang may kapangyarihan. Meron ring magsisita sa inyo kung mali ang ginagawa nyo o kung inabuso nyo ang isang politician. Diba? Take for an example, yung mga vloggers natin, sa mga DDS vloggers na ipinatawag nila doon sa Kongreso. Remember, sila Joey, sila, sino pa ba? Nang nandun ang mga vloggers na yun. Basta mga kasamahan nila ni Joey, sina Attorney Trixie. Saan sila pumunta? Pumunta sila sa Supreme Court. Because, ang tanong ngayon ng mga vloggers, ginigipit kami ngayon ng mga taga House of Representatives. Saan kami tatakbo para panindigan namin ang aming karapatan? Di tatakbo sila sa Supreme Court. Ganon rin yun. Kung ang isang function ng gobyerno ay umaabuso, meron po tayong tinatawag na Supreme Court. Doon ka magpatulong. Then the Supreme Court will decide kung ikaw ba ay inabuso o hindi inabuso. Kaya yun ang ginawa nila. Itong House of Representatives, sa totoo lang, sa leadership ni Martin Romualdez, mukhang lumalaki ang ulo ninyo Whether we agree, we disagree. Kasi paano kung naging favorable naman yung kung sinabi nilang constitutional, ibig sabihin, papayag ka. Ano sabihin ng kabila? Correct. Huwag natin sundin. Hindi naman, ang tanong ko, what is a better option kung hindi natin sundin? What is a better option? Tsaka hindi naman mawawala yung pinaka-importante, hindi mawawala yung accountability. Sinasabi, i-file nyo na lang sa, I'm not defending, sinasabi ko, assuming na sabihin they sustain their decision, hindi naman mawawala yung accountability kasi i-file mo lang sa February 6, made-delay lang. Diba? Of course, I respect everyone's decision on this matter, but purist ako dyan Kasi nga, dahil nga doon sa di ba? Again, I mean, yun, sinasabi ko, dapat tapusin. The ERAP, Corona. So,
Yun, di ba? Okay. Now, I read the petition that was brought before the Supreme Court and then the decision of the Supreme Court. But the Secretary General of the House was in some sections of the complaint where it did not follow the rules of submitting it to the Speaker's office within a period of 10 days. Yes, but it's so, Karen, sana ito, huwag mo nang pasagot sa akin kasi medyo divisive, di ba? Total, kahit ano naman sabihin ko, doesn't matter. Because what matters is the decision of the Supreme Court. So ayoko nang, pasensya na. Okay. Ayoko nang pag-usapan yan kasi kahit anong opinion ko, does not matter. It's what the Supreme Court says that will matter. So huwag na natin pag-usapan yung mga bagay na magkakasakitan lang. Okay, all right. We respect both sides. Now, wait, you are an independent. Let's go back to that. Okay, you are an independent in the lower house. What does that mean? It's like the Senate now, right? Noong una, there was supposed to be an independent bloc and it's been settled. It's majority, minority. What is that? What do you mean? No, I'm not aligned with the majority. That's a given? Oh, hindi rin ako sasama dun sa minority. So what happens to you, and are you 34? How many are you? Na independents? Or supposedly independents. Are you 3 or 34? Ilang kayo? Because 34 didn't vote for the Speaker. No, 34 didn't vote. That's why I qualified my... Binanggit na sa mga hindi bumoto kay Romualdez bilang Speaker. Abstinence from the vote kasi pag nag-abstain ka, automatic ibibilang ka minority. Pero kinarify ko na hindi rin ako sasama sa minority at mag-independent ako. So what does that mean? So, yun lang. Hindi kami part. Ngayon, hindi ko alam kung bibigyan kami ng committee memberships o hindi. Yeah. Oo. So, what does that mean for your constituents? For my constituents, I think they're happy that I stand up for what's right. Kasi yun naman yung pagkakilala nila sa akin sa nabotas kung ano yung tama, paglalaban natin. Saludo ako sa iyo dyan. Sa totoo lang. No? Saludo ako sa inyo dyan, Toby Chanko. Kasi po, hindi mo kinampihan si Martin Romualdez. Nilaban mo yung tama para sa mga constituents mo. Hindi kagaya ng iba dyan na mga mga congresswomen, no? Hindi nila ipinaglaban ang kanilang constituents. Tama yun, sir. Patuloy mo lang yung ginagawa mo. Ha? At magugustuhan ka lalo ng mga constituents mo. Okay? So, ayan, narinig natin si Toby Chanko sa kanyang opinion, no? Punta naman tayo dito kay Bongbong Marcos sa kanyang interview kung talagang totohanin niya na ba itong mga pasaway sa gobyerno, itong patungkol sa flood control projects at itong mga ghost projects, no, na sobrang lumala na korupsyon. Ito, Bongbong Marcos, pasok. Simulan ko na po, Mr. President, Yes, with my please. first question on your recent SONA. Okay. Isa ho sa pinaka-pinalakpakan doon nung sabihin ninyong pananagutin ninyo. Hindi lang pinalakpakan, talagang nagsigawan. Di ba? Woo! Oh. So, paimbestigahan ninyo yung mga palpak o di kaya non-existent na flood control projects. If I may mention some numbers, Mr. President, our news research came up with the number 980.2 billion na appropriate for flood control in the last 3 years. Yes. Wow. Okay. That sounds right. First, can you tell us, sir, what exactly did you see? And what information did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects and to hold people accountable? It started in last December. Nung umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo at nakikita natin kung talagang napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Meaning to say, hindi ka effective. Hindi ka sinunod. Di ba? Yan ang lagi kong sinasabi. Nag-SONA ka 2024, nagmamayabang ka sa flood control projects na 5,500. Nag-i-exist na yan ngayon, 5,500 flood control.
Finak-check ka ng bagyo after 2 days, bumaha ng bumaha, di ba? Finak-check ka eh. So, napahiya ka, di ba? Napahiya ka. Sabi mo pa nga, ang dami mong palusot, yung barko eh. Sinasagasaan yung kung ano-ano mga sinasabi mo. Ngayong 2025, nabanggit mo na, itong baha na ito, ganito na yan. Ganyan na talaga kasi new normal na. Masakit yan Kaming mga taong bayan na pera ng taong bayan, sabihin nyo lang na new normal na ang baha. Ganyan na. Wala na kayong magagawa kasi wala na tayong magagawa. Expect na kayo kasi ganito na talaga yan. New normal na. Nasasaktan kami. So, sinabi ng tao, nasaan na ba yung 5,500 flood control projects? Nasaan na ba yung bilyon-bilyon na ginasta ng pera ng taong bayan para dito masolusyonan itong baha? Kung sa ganun, gumastos tayo ng bilyones na pera para dito na hindi pala bumaha pa rin hanggang liig, huwag na tayong maglaan ng budget para dyan. Naiintindihan nyo? Kasi kung magbibigay ka ng budget sa flood control projects para nga sa baha, baha pa rin eh. Kung hindi ka magbibigay ng budget, baha, mas lalong bumaha. You might as well think na hindi na lang natin babudgetan yan. Yan ang point ko ba? Di ba? Billion. Buti lang kung million lang binudget nyo yan. Billions. Billions of pesos. Di ba? Ngayon mo palang sasabihin sa SONA mo 2025 na paimbestigahan mo ang flood control projects, meaning to say sa 2024 wala kang ginawa. Umepekto na nga. Ngayon mo palang gagawin? Ganyan ka ba kahina magtrabaho, Mr. President? Bumaha na ng 2024, nagmamayabang ka sa 5,500? Tapos ngayon, bumaha ulit, tsaka mo pa iimbestigahan? 1 year? Wala kang ginawa 1 year? Kasi, kung matino ka na presidente, kung si Tatay Digong pa yung presidente at that time, alam niyang bumaha sa 2024, by 2025, solved na sana yung problema. Yan tuloy, tuloy ang boses ko. Di ba? Kahit anong kind of problem. Alam mong, like for example, kung may problema kayo sa bahay, pag open nyo sa tubig, walang tubig. Walang tubig? Okay, walang tubig. After 1 year, binuksan mo yung tubig, wala pa rin tubig. Susolusyonan na natin to. Diba? Meron bang taong matino na ganyan? Siyempre, pag open mo ng walang tubig sa 2024, yung gripo nyo sa bahay, walang tubig, kinabukasan, gagawa ka ng solusyon ka agad para magkatubig ka, di ba? Ganon yung tamang pag-iisip. Siguro sa kabangagan mo, alam mong nagbaha sa 2024, wala kang ginawa. Hinayaan mo. Pagdating ng 2025, bumaha ulit pasasagutin na natin itong mga nag-corrupt dito. Ngayon lang, after 1 year, anong tawag namin sa inyo? Palpak ka talaga. Sadyang ganyan lang ka, mahinang nilalang ka talaga, Mr. President. I'm sorry for the word, Sobrang hina mo talaga. Tama talaga ang sinabi ni former President Duterte
he is a weak leader. At tama talaga yung sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte, hindi siya marunong. Totoo pala. Di ba? Oh, kahit sinong makipag-debate sa akin na vlogger dyan, saang lupalop ng mundo na nakilala mo itong problema na ito sa 2024, pagdating ng 2025, umulit again yung problema, may tupak ka na talaga. Saka ngayon mo lang, eto ang matindi. Kung sa 2026, ganun pa rin ang mangyari, bumabaha pa rin, sasabihin ko talaga, wala ka na talaga. Sobra ka na talagang, wala ka na talaga. Ano? Kung sa 2026, babaha pa rin, may depekto ka na talaga. Yan ang sasabihin ko sa iyo. Hindi pa naumpisa, whatever. Yun, the usual excuses. Sabi ko, kalokohan na ito. Maliwanag na... Ngayon, 2025 siya nagsabi na kalokohan na ito. Sana sinabi mo yan 2024 pa. Nung sinabi mong may flood control projects 5,500, dapat sinabi mo na yan, ay, kalokohan ito. Bumaha eh. Akala ko ba may flood control projects? Kalokohan ito, paimbestigahan na natin yun. Ikaso, wala kang ginawa dun eh. Di ba? At isa pa, nagre-reklamo ka ngayon na merong corruption ditong nagaganap. In the first place, Mr. Bongbong Marcos, bakit mo tinanggal ang PACC na tinayo yon ni former President Duterte para maiwasan ang korupsyon o ma-eradicate ang korupsyon? Yang ahensya na yan, yun yung magbabantay ng mga corrupt officials. Bakit mo tinanggal? Bakit mo tinanggal? Na ayan to yun, laganap yung korupsyon. PACC, Philippine Anti-Corruption Commission. O, antay ka sa magbabantay ng korupsyon? Ginagawa. Di ba? Antay ka doon? O baka antay ka doon? Antay ka sa magbabantay ng korupsyon. Ang galing ng ginagawa ni Greco Bilica that time. Tapos pupunta ka sa evacuation center. Makikita mo yung mga tao, dikit-dikit. Nagsisiksikan dun sa... Hindi ka ba na konsensya? Wala kang ginawa? Lalo na yung mga bata, natutulog sa simento, sa gym. Mainit, mabilis magkasakit, magkahawaan. Di natin ginagawa dapat ito sa kababayan. Di dapat natin ginagawa, pero ginawa mo eh. Hindi dapat natin ginawa, pero wala kang ginawa. Wala kang ginawa. Nagko-concert ka lang eh, na may dapat priority kang inaatupag. Natin, kasalanan na ito. And then you said, buti inamin mo kasalanan yan. Kasalanan mo yan. mahiya naman kayo. Palakpakan ho sila. Hindi lang kayo. Hindi lang mahila kayo. Mahiya ako rin. Mahiya ako. Dapat sinabi mo yan sa SONA. Dapat sinabi mo sa SONA. Kayong mga gumagawa dyan sa mga kalokohang mga proyekto na yan, mahiya naman kayo at mahiya rin ako. Diba? Dapat sinabi mo yun. Standing ovation. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. Yung sarili niya. Joke lang ganun. Ang pinatutungkulan niya? Siguro yung mga dyan, yung mga halik sa puwet na mga kongresista dyan. Halik sa puwet ni Romualdez. They know who they are. Meron naman dyan talagang nandyan naman tayo. They know who they are. Mention names. mga notorious. Matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions. And they will have Tingnan lang natin yung sinabi mo ha. Na they will be held accountable. Babantayan kaya ng taong bayan. account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging resulta. Sa ngayon ho, ito'y warning, ito'y order to conduct an audit, to hold people accountable. Ang tanong ho siguro ngayon, is President Marcos going to crack the whip
really crack the whip on those responsible? The key thing here is to fix the problem. I always say this, but I'm sure you've heard me say it before. Fix the problem, not the blame. You cannot fix the problem with Fix the problem, not the blame. Eh, paano yung Yuse Castro mo? Bakit si Duterte ang pinagbibintangan lahat nito? Tingnan nyo, yung Dolomite Beach na yan ang pinagbibintangan sa baha. Kakahiya yung administrasyon mo. without knowing who to blame. So one thing follows another. So for us to fix the problem, we have to know what happened and where did it go wrong at sinong dapat managot. Meron dapat naman managot. Dahil sa dinadaanan. Dapat merong managot pero hinahayaan pa rin yan. While you are investigating these flood control projects, you also repair. You also do master plan. Hindi lang, alam mo, biniblame ka ngayon sa taong bayan, sa pagbaha. Ikaw yung biniblame kasi ikaw yung presidente. What you did now is you put the blame to others by investigating. Nagpo-point ka eh. Instead, Mr. President, unahin mo munang lagyan ng tunay na flood control projects. Wala kang master plan eh. Paano? Wala ka kasing master plan. Yan ang hirap sa'yo. Yan ang sabi ni BP Sara. Hindi natin alam itong bansang ito kung saan tayo tutungo, saan tayo patungo. Ano ba ang direksyon ng bansa natin? Wala. Wala kang ginagawa. Umiikot ka lang sa bansang Pilipinas na hindi mo nga alam anong ginagawa mo. Di ba? Sabi ko dito, wala na tayo dito. Kailangan na talagang matapos tong 2028 na ito para iba na ang presidente. Nahirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Okay. Naging focus po ninyo dito sa pagpapanagot, yung pag-mention nyo sa SONA, yung flood control projects. Pero in your own words, sir, sabi nyo, alam ng buong madla na may mga kumikickback sa mga government projects. The World Bank puts it at 20%. Yung 20% daw ng annual budget ng Pilipinas na pupunta sa corruption. Yeah. How far are you going to take this, sir? Well, will this also extend to other projects na hindi mga flood control na posibleng kumikickback din ng mga opisyal ng gobyerno? It has to be evenly applied. Hindi naman maaari, dito lang tayo nag-audit, dito lang tayo naghahanap ng mananagot. Kailangan lahat, kung sino man may naging kasabwat dito sa ganyang klaseng pagtrabaho, sorry na lang, kagaya na sabi ko, sorry na lang. May calls ho to have a third party conduct this audit. Ang galing niyang magsabi na, sorry na lang. Unahin mo yung pinsan mo, si Martin Romualdez, paimbestigahan mo rin kasi ang taong bayan ay nagtatanong patungkol kay Martin Romualdez. Kaalyado mo yan, pinsang buo mo yan. Sige nga, unahin mo si Martin Romualdez. Yan nga ang sabi ni Toby Chanco eh. Kaya ba ni Martin Romualdez na questionin itong si Zaldico? Kasi kung hindi nila i-question itong si Zaldico, nag-cover up lang tayo dito. Yan ang sabi ni Toby Chanco ha. Now, ngayon ikaw Bongbong Marcos, kung sabi mo kahit kaalyado ka pa, pasensya na. Now, marami ang nagsasabi na itong si Martin Romualdez, yung pinsang buo mo, siya ang mga nagdidesisyon dyan sa mga budget dyan. So, questionin mo rin si Martin Romualdez. Kaya mo ba? Ang tanong, kaya mo ba yan, Bongbong Marcos? This review of all these projects. Wag daw po ang DPWH. What's your take on this? Hindi talaga DPWH. Hiningi lang natin, hindi nang hiningi. Kinuha na natin yung listahan.
Kaya yung mahalaga doon sa aming pinag-usapan na isa sa publiko natin. So malalaman ng tao, yung tiga doon, barangay 1, 2, 3, sasabihin, tiga namin yun, wala naman kami nakitang ganito Di isumbong nila. So that applies to anything, to all of the projects that will happen. I'm sure marami magsusumbong diyan. We already have some names that are coming up that will be, first of all, corporations that mga contractor na talagang kitang-kita na hindi magandang trabaho nila. So, we will put them on a blacklist. Hindi na sila pwedeng magkontrata sa gobyerno. Number 2, lahat ito, yun na nga, kakasuhan natin. Sasabihin natin, saan napunta yung pondong ito? Saan napunta sa ganyan? Pag hindi sila makapag-explain na mabuti, we will have to take it to the next step. Kaugnay po nung utos nyo yan na i-audit ito mga projects na ito, sinabi nyo rin that you will return a general appropriations bill that is not in line with your NEP. Yeah. Never mind if you have to resort to a reenacted budget. Sure. 2 things, sir. One, this early, Senate President Cheese is saying na hindi pwedeng hindi galawin ng Senado ang budget o ng legislature ang budget. We have the power of the purse. Yes. Ano hong masasabi nyo rito? He's right. Let's remember ko ano yung sinabi ko dun sa suno. Kung hindi alinsunod doon sa plano. Trabaho naman talaga ng Congress yung gagawin nila yung budget. Ngunit trabaho naman namin na magbigay ng plano at humingi ng pondo sa Kongreso para lahat ng ating mga gustong gawin ay ating magagawa. At hindi nawawaldas, nananakaw ang pera ng tao. Yun lang naman ang habol namin. But that's the process. The process is the executive, the offices under the executive department make a budget request. It is then transmitted in the NEP to the Congress. Tapos susuriin na ngayon yan. Meron sasabihin, yung mga changes na gano'n. Ang tinutukoy niyo po yung mga lantarang insertion na tatanggalin dito, lilipat sa ganyan. Yung pinakamalaking naging problema, yung foreign assisted project, tinanggal halos lahat ng funding. Kailangan natin ibalik yun dahil importante yung mga foreign assisted projects. At saka sinisira pati yan ang reputation natin. Yes. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangurakot itong mga ito. Sobra na yun. Sobra na yun. Secondly, I said there are 2 points related to this question, sir. Are you prepared to reenact a budget? Oh, yes. Hindi na ho siya responsive sa mga plano ng administrasyon ninyo? Well, yes, I'm willing to reenact the budget if that's what we'll have to do. Since I made it already, I made New Year's Day the hard deadline. I'm sure we will find a way. I'm sure we will find a way. So conclusion. Ito yung conclusion ko ha. Dapat sana hindi ka binoto ng taong bayan. Kasi kung alam pa namin na magkaganito kung ikaw ang maging presidente, ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas ba? Kung alam lang namin na magkaganito ang sitwasyon ng Pilipinas, sana hindi ka na namin binoto. Yan lang totoo. So, libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating pinag-usapan. Libre po tayong mag-debate sa comment section. Okay? Usap-usap tayo sa comment section. Don't forget na i-like at saka i-share itong ating video para guys, kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa katotohanan. And sa mga ngayon lamang nanood dito sa vlog natin, if you are first time dito, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe. Okay? Updated pa kayo kung meron tayong bagong videos. So, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!